Isang kontrobersyal na balitang lumabas ukol kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, kinabahan ng Pangulo nang mabanggit ang isang kasong isinampa laban sa kanya ng Korte Suprema. Ang kasong ito ay may kinalaman sa mga isyu na sa mga hindi pagkakaintindihan sa mga legal na desisyon at mga aksyon na ipinatupad ng administrasyon. Nitong mga nakarang araw, isang payag mula sa ilang malalapit na source ang nagpasikat sa mga balita ng posibleng pagtakas ni Pangulong Kuting Jr. sa bansa. Bagamat hindi pa kumpirmado, may mga usap-usapan na maaaring magtangka ang Pangulo na umalis ng bansa habang dinidinig ang kaso. Ang nasabing kaso ay patuloy na binibigyan ng pansin ng Korte Suprema at ang resulta nito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kasalukuyang administrasyon. Patuloy na sinusubaybayan ng buong bansa ang kaganapang ito at maraming mga eksperto ang nagsasabi na kung sakaling magdesisyon si Kuting na lisanin ng bansa, ito'y magdudulot ng mas maraming tanong ukol sa legalidad at integridad ng kanyang pamumuno. Habang hinihintay pa ang mga susunod na hakbang, ang mga mamamayan ay umaasa na magiging tapat at makatarungan ang proseso ng hustisya sa ilalim ng ating mga institusyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kababayan, talagang ito, kung hindi kayo kikilos, kung hindi kikilos ang ating mga militar, ang mga polis na mag-speak up, then talagang pamumunuan kayo ng mga bangag. Tandaan ninyo, yung kapapasok lang. Itong impeachment kay Sara, sinabi ko na to sa inyo. Dahil nga, may nakarinig mismo na katabi ni Bangag at ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, nung ito'y pinag-usapan nila. Nagsinungaling ba ang ating puting ahas dito? Hindi. Kaya po galit na galit sila sa akin. Kaya nga nagpadala sila ng assassin sa akin dito para gurgurin ako noon pa last year. Kaya nga sinubukan nila akong kausapin. Ulitin ko, December pa lang ng 2022 ay iniimbita na ako para mag-reconcile kay Lisa Tanas at sorpresahin ko raw siya sa Malacanang. Hindi po ako pumayag dahil alam ko trap lang yun. Baka pagdating ko sa Malacanang ay itulak ako ni Lisa Tanas at sabihin ako ay nagpatiwakal. Hindi ako tanga. Kaya sumunod may mga ayan si Attorney Glenn Chong makapagsabi niyan. Isa din siya sa sinabihan na baka pwede ko akong kausapin nung kumausap sa kanya from Malacanang na bayaran ako para sa kapalit ng katahimikan, ng pananahimik ng bunganga ko. Pero pinili kong magsalita dito dahil higit sa lahat, mas importante sa akin na malaman niyo ang katotohanan kesa sa perang ibabayad sa akin galing din sa nakaw sa bayan. Mas masarap mamatay nang hindi ka nagnanakaw sa kabanang bayan. Mas masarap na pumikit ang mga mata na hanggang sa huling patak ng dugo mo, nilabanan mo ang mga bangag. At yan ang gagawin ng mamamayang Pilipino na nakakarinig ngayon sa aking bunganga. At yan din ang gagawin ninyo. Dahil sobra na ang ginagawang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga bangag na ito. Hindi ba pang-aabuso sa kaba ng bayan ang ginawa ni Lisa Tanas na mag-file ng cases dito sa Amerika at pinondohan ang mga dugyot? Ang mga dugyot na yung isang designer ay yun, na-dismiss na nga. At mismo itong designer na ito ay ipinagyabang sa kanyang mga amiga. Tumawag pa. Hello, kakasuhan ko si Maharlika kasi inutusan ako ni Lam. Siya daw bahala sa abogado ko sa Pilipinas at abogado ko sa Amerika. True enough. Ang dating nang lilimahid, walang pera, nang i-scam. How come na maka-afford ng abogado sa Pilipinas at Amerika? Ito ang ginagawa nila para patahimikin ako. The same thing with Mel Robles and Saldico na kinasuhan ako gamit ang pera ng bayan, taxpayers' money.
ang ginagastos nila sa mga kasong ito. Saan kukuha yan? Unang-una, pasweldo sila ng bayan. So definitely, pera ng bayan yan. Saan ka makakakita? Balikan ko lang si Robles. Na nung 2018 ba? Nung namatay ang kanyang kapatid. Kasi yan ang defense niya eh. Hindi daw siya mahirap or something. Kung mayaman ka, bakit nanghihingi ka ng abuloy nung namatay ang iyong kapatid gamit si Taning Pinoy? Naalala niyo yun? Sino ang nagbigay doon? Nakakulimbat ang si Taning ng 10,000 US dollars nang hingi ng abuloy sa kanyang mga viewers. Paano naging mayaman ang pamilya ni Robles kung mismo ang abuloy ay hiningi sa mga viewers? Ibig sabihin, contradictory ang kanilang press release na noon pa lang, o kung ano man ang press release dyan, na may pera sila, pero what? Nanginang abuloy. Nabasa ko, sabi ni Curl Bass, si Kumar. Ayan, si Kumar. Ano ba sabi ni Palangga? Nasaan na si Kumar? Ginagamit ang lahat pag walang sabi ni Kerry Bass. Yan. Sino dito ang mayroon dapat i-impeach? Nung pinarinig sa inyo ni Agent Morales sa Senado, sa PIDEA Leaks, na si Kumar at si Liza Tanas ay inutusan si Picoy na kausapin, si alias Picoy, okay? Nakausapin si Agent Morales, agent ng bayan, na wag nang pumunta sa PIDEA Leaks hearing at wag niya nang sabihin na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, mag-name your price na lang siya. Dahil kung hindi, pwede siyang ipagurgur or pwede siyang atakihin kunwari sa puso or sa gasaan. Remember that? Yun dapat kung matino ang mga nasa Congress, yun dapat ay inimbestigahan at sa Senate, yun dapat ay piniga. Ang Senate hearing na yun, pinapunta si Kumar para magpaliwanag. Nagpanggap si Kumar na may sakit-sakit pero nasa hotel during that time. At kaibigan ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas at ng iba pang mga kongresista at senador, si Kumar humarap sa Zoom pero si Maharlika hindi pinayagan, inimbitahan din ako sa PIDEA Leaks, hindi pinayagan na magkaroon ng Zoom appearance. Pero si Kumar pinayagan. Nasaan ang fairness? Kaya everyday ako nagsasalita dito since August, since 2022, ilang araw, ilang buwan pa lang yata, actually hindi pa nakaupo si Bangag, ay tinutuligsa ko na si Robles diyan sa questionableng pag-appoint sa kanya dahil siya ay nasangkot sa mga graft and corruption in the past. Ano nangyari? 433 winners, kayong mga Pilipino, tinanggap nyo lang na may pinanalo sila ng 433 winners. Kayong mga Pilipino, ayaw nyo magsalita eh. Gusto nyo talaga lumubog kayo ng mahigit pa sa ba? Naalala nyo ba ang issue? Na mayroong loan bettors na tumaya sa 3 lotto outlets, tigti 30 million pesos tumaya, meaning bumili ng lotto tickets sa tatlong outlets worth 90 million pesos. Butang ina. Saan ka nakakakita na may 90 million ang isang tao itaya mo sa outlet 1, outlet 2, outlet 3? Kung hindi ka inassure na ikaw ay mananalo ng 600 million pa, kung tama ang naalala nyo ba yon? Yaan ay impeachable yan. Bakit? Dahil ang PCSO is under Bangag's department. So hanggat pinapayagan ni Bangag na ginagago kayo through that PCSO, ayan yan, kahit i-google nyo ngayon, sinong tanga na may 90 million pesos ka, tataya ka sa outlet 1, outlet 2, outlet 3, 90 million pesos, itataya mo na wala kang kasiguraduhin na manalo ka, pero nanalo siya ng 5 to 600 million pesos.
yan ay impeachable. Then you fucking talk about 125 million na confidential funding ni Sara na hindi nyo pa napatunayan at hindi totoong ninakaw niya. Tangina. Kailan kayo kikilos, mga brusko? Bobo ba kayo? Nag-aral pa kayo sa PMA o kung saan mang mga eskwelahan man, tanyag, whatsoever. Si Bangag ang napakaraming mayroong impeachable grounds. Dahil ipinagkakanulo niya kayo sa mga banyaga, dinadamage siya ang bayan natin, katulad na lamang ng 300 or more than that Afghans na idinala dyan sa Pilipinas dahil sa pakiusap ng dating ngagva din na presidente dito sa Amerika. Habang kayo ay hirap na hirap, nagkuha pa ng ampon na hindi nga masolusyonan ang problema ng kahirapan. And now, I believe may mga nakatingga pa dyan. Sabi ni Angela Gomez, lubog na ang Pilipinas. Matinding malupit na katiwalian. Okay? At ano pang mga bibigat na krimen? Ito mabigat na krimen para ma-impeach si Bangag. Nung pinakidnap ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Teddy Boy Locsin Jr., mga tiwali sa DFA, sa DOJ, sa consular office in Turkey. At ang ISAF, okay? Nung sila ay nakipagsabuatan sa utos ni Lisa na mag-fabricate ng crime laban kay distressed mother, dahil si distressed mother ay partner ng ka-business partner ni Lisa Tanas. So ang ka-business partner ni Lisa Tanas ay pinakiusapan si Lisa Tanas na mag-fabricate ng crime laban dito sa kanyang former partner na may anak silang tatlo. You know? Anong ginawa doon? Yun ay ginamit ni Bangag Jr. ang kapangyarihan ng presidente, inutusan si Teddy Boy Locsin, na ambassador ng UK ba siya? Okay? Inutusan itong mga tiwali sa ISAP, isa yan sa mga expose, kaya gusto nila akong pagurgur. Yan ay impeachable. Nangidnap si Marcos Bangag administration, lahat ng kasabwat, ng 2 minor de edad mula sa Turkey dahil sa mga fabricated crime. And I'll give you update. Hanggang ngayon, si distressed mother ay hindi niya alam kung ang anak ba niya ay buhay o patay o whatever, ano nangyayari. Dahil wala siyang alam, putol ang communication ng kanyang ex-partner at ayaw iparinig ang boses ng kanyang mga anak at ayaw pa kumusta or, you know, walang patay ang connection. Sino ang may gawa nito kung bakit nagkaroon ng ganitong pangingidnap? High crime yan. High crime. Ibig sabihin kung mayroon tayong gurgur, parusa, gurgur yan si Bangag. Yung mga buwaka ng inang sangkot, gurgur yan. So sino ang ka-impeach dito? Nakalimutan nyo? O gusto nyo, you know, yung PhilHealth, unconstitutional. Zero budget, ang 90 billion in the past year. Diba? Yung unprogrammed funds. Ang dami. Now, yung gusto nilang pagtakpan na by scam na nag-filled in the blank sila doon sa bicameral committee report. At recently, nag-issue na nga ng desisyon ang Korte Suprema kahapon kasabay doon sa pag-aklas ng mga vloggers. Let's talk about that. Ano ang nangyari doon? Ang sabi ng Korte Suprema, binibigyan sila ng 10 araw para magpaliwanag sa queries nila Congressman not queries sa expose ni Congressman Ungab, ni PRRD, ni Attorney Vic Rodriguez at iba pang mga petitioners doon. Pinagpapaliwanag silang 10. Ito yung mga mahalagang issue na gusto nila i-divert. Yan ay impeachable yan. Dapat lahat ng mga kasabwat dyan ay gurgur. Now, anong ginawa nila sa mga vloggers? 'Di ba? Kahapon, naisahan namin sila.
Why? I believe, tama ba ako? Prior to that, nagsasalita sa media etong si Barbers at itong si Fernandez na talagang sinabi niya, nagpakalat siya ng fake news na ang mga inimbitan niya o ang mga vloggers sa imbitahan niya kasi ito ay funded ng narco or pogo vloggers. Saan ka nakakitang ganyang kongresistang VO? Paano niya nalaman na kami 30 out of 37 kasi yung tatlo ata props lang yon, kakampi nila. Was it 37 ba tayo? Anyway, kung ikaw ay mambabatas, ikaw ay kongresistang matino, may pondo ka, pinaimbestigahan mo sana kung sino sa 30 out of 37 sa amin ang narco-pogo vloggers. Para sana hindi na dumating doon sa inyong kadyotahang hearing at sana kinasuhan nyo na o pinadampot nyo na o kung anumang immediate legal solution para masabi na itong vlogger na ito, let's say si Maharlika, ito ay pogo narco vlogger. Pinakita, hinampas nyo sana sa media sa taong bayan na si Maharlika. Ito ang mga ebidensya, may video, may text, may bank na binigyan siya. O kung walang bank, may ganito, may ganyan. Wala. Yun ay panira sa amin. Why? Kasi kami ay mga kritiko ni Bangag. Halos lahat kami doon ay kritiko ni Bangag Jr. So ang kanila talagang ginawa ay planado. Friday, nag-release ata, kung di ko nagkakamali, nagburag-burag sila, nagdakdak sila na ipapatawag nila yung mga vloggers. Saturday, Sunday, syempre hindi makakagalaw, di ba? Ang mga vloggers. Nagulat sila nung mismong araw ng kanilang hearing, nakadyutahan, ay tumungo sa Korte Suprema ang ating mga palanggang vloggers. And thank you, credit to dating spokesperson Harry Roque na patuloy din nilang tinutuligsa dahil galit na galit si Lisa Tanas dyan. At kinokonek nila si Attorney Harry dyan sa pogo na yan. Where in fact, alam na alam ni Harry at ng iba pa na si Lisa Tanas, si Marcos Jr., ang tumanggap ng pera mula sa mga Chinese pogo during the election. Kung tama ang pagkaalala ko sa inyo dyan, mga kababayan, ay pagkaalala sa information, 750 million pesos ang nalikom ng mga pogo operators para ialay kay Bangag Jr. At now, ibinabalik nila sa atin na tayo ay pogo, ni kalahating ni isang butas, ni isang hibla ng pera ng pogo ay hiwala akong na pakinabangan o nahipo o whatsoever. Kaya kung sino man ang dapat i-impeach dito ay si Marcos Jr. sa pagkadami-dami nilang paglalapastangan sa batas. At tama yung mga ginawa ng ating mga kapwa-vloggers, si Crisette, si Joey, si Cathy, si Agent Morales na talagang grabe ang power kahapon. Talagang gigil na gigil, manang-mana sa akin. And, sinupla sila. Kasi yung kanilang hearing, yung kanilang pagpapatawag yan, in preparation dito sa impeachment ni Inday Sara. Imagine mo kung pinakulong nila lahat yung mga palangga natin, ay mapapagod ako, baka hindi na ako matulog, ako na lang magdadakdak-dak. At least ngayon, 'di ba? Lahat sila ay malaya. Ako gusto ko pasalamatan lahat ng mga totoong vloggers na nagkikriticize kay Bangag at gusto nang magurgur o matanggal o dapat yan na matanggal si Bangag. Why? Nung ako'y nagsisimula pa lang ang mga palangga, naiiyak ako. May interview tayo soon na sinabi ko sa kanya yan na sabihin ko na, si Joe Smith. Okay, dahil vocal naman na siya sa Thailand. Tinatawagan ko siya noon. Ang sabi ko sa kanya, ayokong batikusin si Bangag, si BBM. Sabi ko, naiiyak ako. Ano kung tama yung recollection ko. I will let him, tell his story. Kasi syempre, pag nagkakwento ka,
Yung mga pangyayari sa buhay mo, hindi mo na maalala yan. Pero yung kinwentuhan mo, maaaring naalala niya. So, may pakrayola-krayola pa ako na ayokong batikusin si Bangag kasi imagine sinuportahan ko to. Pero pinili ko po dahil hindi ko kaya ang ginagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas. Dahil nung umuwi ako ng Pilipinas, halos lahat ng mga amiga nila, mapapolitika, mapa-showbiz, sinasabi sa akin, kahit si Bacudyo, sinabi sa akin na adik si Marcos Jr. Adik. Ayoko pa ngang maniwala. Dahil sarado utak ko, budol na budol ako, kaya sabi ko noon, na mayroon akong pagdududa na maaring hindi totoo, pero totoo pala. Dahil kitang-kita mo ngayon na lalong lumalala ang manifestation sa bunganga ni Bangag at sa kanyang pananalita. Kapag walang script si Bangag, nagrarambulan ang kanyang mga statement. Recently, tinanong siya ng GMA7 journalist, reporter, na anong masasabi niya sa panawagan ni Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, na sinasabing magpa-hair follicle D-test siya. Ano ang sabi ni Bangag? Ang pagtitest daw o ang pulboronic ay walang kinalaman sa public office and public trust pa. Okay? Paano mo pagtitiwalaan ang baka ng ingin ng Adictus Benedictus na sumisemplang na ang bayan ninyo? Ang krimen, ang presyo ng bilihin, dahil hindi na kayang patakbuhin ang Pilipinas dahil in the first place, day one, si Vic Rodriguez ang mismong inilabas niya sa kanyang libro na hindi si Marcos Jr. ang nagdidesisyon sa mga appointments, kundi si Tambaloslos at si Lisa Tanas. Diyan pa lang dapat na-impeach na si Bangag dahil siya ang presidente. Bakit ang nagdidikta o nagsasabi kung sinong i-appoint ay si Lisa Tanas? Hindi niya pala kayang mamuno dahil madalas ay sumisingot siya sa pagiging addictus niya. Yan ay impeachable. Hindi si Sara Duterte. At huwag ninyong hayaan na manalo ang mga hinayupak na ito. Dahil ito ay sabwatan nila. Sabwatan nila ito, sila dapat ang malugmok at alam ko hindi ito magwawagi. I think magsasara na ang sesyon at gusto nila, may mga reports na aantayin nilang matapos ang election para magkaroon sila ng ng what you call it, majority numbers sa Senate. We'll see. Baka hindi na sila abutin. Sabi ko nga, baka sa pizza 5, magorgor na yung mga hinayupak. Diba? Hindi natin alam. Pero ano ang gagawin nyo bilang isang Pilipino? Inunahan kasi nila, pinapaliwanag pa sila sa Supreme Court, sabi ni Lee Mix. The 37, sabi ni Gorgor TV. Inaanak nga din ni BBM, nagsabi din na adik nga daw ang ninong niya, sabi ni Adela. Sino yun? Yung sa Duterte Youth ba yun? Alright? Parating na po ang tsunami, so be ready mga Pilipino, sabi ni Cathy Fujihara. Sana sa Malacanang pumunta. Anyway, recently, 4 hours ago, nagpakita ng suporta si Attorney Vic Rodriguez kay Inday Sara. Ang sabi niya, VP Sara's impeachment is a diversion. Sinabi na rin natin yan. I stand in solidarity with Sara Z. Duterte and the 32 million Filipinos who lawfully, democratically, and constitutionally elected her to be our president. Hindi lamang kaban ng ating bansa ang walang pakundangang kinukurakot ng mga tiwaling mambabatas, kung hindi pati ang ating sagradong mandato na buong pusong ibinigay kay Inday Sara ay lantarang ninanakaw sa ating mga Pilipino. Exactly. Kasi gusto nila si Tambaloslos ang maupo at kapag nagwagi sila, and for sure di sila magwawagi, na maging successful sila na ma-remove si Inday Sara through impeachment, perpetually, hindi na makatakbo si Inday sa public office. At hindi niya papayagan yan.
Hindi yan papayagan ng taong bayan. Mag-expect kayo ng mga madagundong na mga pangyayari dahil yan ang nakikita ko sa baraha ko. Madagundong. Sabi ni Atty. Vic, lumobo na sa 16.05 trilyones ang utang ng bansa. Ang pinangakong murang bigas ay panaginip pa rin. At dahil sa lumalalang problema sa pulburon ay lalong naging mapangahas ang mga kriminal. Subalit bulag at bingi ang mga mambabatas at salip ay inunang habulin si VP Inday na siyang tinatanaw na pag-asa ng bayang naghihirap. Exactly! Sabi na natin yan tungkol sa pulburon. Asa na yung alitagtag? Wala na. Huwag nating hayaan magpatuloy ang gantong uri ng mapanlinlang at baluktot na pamumuno. Huwag natin ipanakaw ang demokrasya at tanggapan ng pangalawang pangulo sa mga elitista at mandarambong na mambabatas. Protektahan ang Pilipino laban sa kurakot at mandarambong na gobyerno. Thank you, Atty. Vic Rodriguez. Exactly. Atty. Glenn Chong, okay, na naka-witness ng pandaraya ni Lisa Tanas at pakipagsabuatan sa Smartmatic. Sabi ni Atty. Glenn Chong, if a dictus with a domineering and power-hungry wife is able to consolidate political power in his hands, it will be apocalyptic for every Filipino. Exactly. Kasi sabi nga kanina, ay sabi nga doon noong November 18, 2023, pareho alos na sinabi ni Atty. Glenn Chong. Through impeachment, they will remove, binabasa ko, November 18, 2023 to. Through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted and the full cooperation of the compromised and unprincipled. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!